Ano po ang 3 sign mga bossing ko na maraming blessing ang darating sa inyo? Unang-una, kapag ikaw ay napakaraming problemang pinagdadaanan sa ngayon, maaaring sinusubukan ka lang ng itaas kung hanggang saan ang inyong makakaya. At ito ay magiging lesson sa inyo, yung mga pagsubok mong pinagdadaanan. Number 1, kung ikaw pa mga bossing ko ay may nawala sa inyong bagay or may nawalang tao sa inyo na sobrang parang nawala ka ng pag-asa, minsan sinisisi mo pang itaas, hinasabi mo bakit ganon. Syempre, may plano ang mahal na Panginoon, kaya ito ay nangyari. Maaaring mas patatatagin ka ng mahal na Panginoon, kaya ito ay nangyari. Kasi, kung halimbawa may nawala, may papalit na masigit pa doon. Kumbaga, nakaplano ang lahat, kaya ito ay nagaganap. Kaya kung ikaw po ay isa sa mga napakaraming pagsubok sa ngayon at meron kang bagay na nawawala na hindi mo na talaga nakita, ay maaaring hindi nagiging maganda ang resulta sa inyo ng nawawalang ito or kung ano man po itong kumbaga ikaw po ay nagdadalamhati at ikaw po ay hindi mo matanggap dahil napamahal sa inyo ang nawawalang ito. Or kaya po may taong nawala sa buhay po ninyo, maaaring may plano ang mahal na Panginoon dahil parang hanggang doon na lang talaga siya, or kaya po maaaring kaya nangyayari ito para mas maging fighter ka sa hamon ng buhay, magiging lesson sa inyo to, or kaya po merong nakaplano sa inyo na parang mas magiging matatag ka kung halimbawa ay mangyayari ito, or kaya po may mga pagsubok pandarating na maaaring hinahadlangan na, yung mga ganon, or kaya po ito po ay bagay nakaplano ang mahal na Panginoon, kaya nangyayari po yan. Kaya kapag may mga ganyang pangyayari, huwag kang mawawala ng pag-asa. Laban lamang, nandiyan ang mahal na Panginoon, nakaplano ang lahat ng bagay, kaya nangyari po yan. Kumbaga siguro may darating sa inyo na magandang oportunidad palalo, kaya nangyari yung pagsubok. Number 2, yung minsan naiisip mo na parang nasa na mahal na Panginoon, parang hindi mo siya nararamdaman. Bakit ganon? Parang pinabayaan ka, yung mga ganon. Yan po mga bossing ko, kapag po ganyan ang sitwasyon ninyo, yun nga po yung maraming problema, parang kino-question nyo na siya, huwag kang mag-alala, may blessing sa inyong darating. Ganun po yun, yung mga sign na may mga blessing na darating sa inyo. Kapag parang parang hirap na hirap ka na, ang daming mga pagsubok, bigla kang bibigyan po niya ng, kumbaga, ng blessing na, kaya nangyari ito kasi para i-build mo lalo yung sarili mo, para mas maging matatag ka, para makaisip ka ng ganito, kung paano ka magiging matagumpay, yung ganun mga bossing. Kaya kapag po kayo napakaraming problema pinagdadaanan sa ngayon, i-mindset nyo po na may dahilan. Kumbaga, may mga iba't ibang dahilan, kaya ito ay nangyayari mga bossing. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa kapag ikaw po ay may mga pagsubok na pinagdadaanan. Ganon din po yung mga matitinding problema. Halimbawa, number 3. Halimbawa, parang pansinin nyo na parang nandiyan na si Satan, lagi na lamang parang may mga tukso, or kaya po may mga pagsubok na dumarating na parang nagkakaroon ng balakid, yung mga ganon, na parang may mga demonyo sa paligid na parang hinahadlangan yung pag-asenso ninyo. Huwag kang mag-alala po dyan. Kapag po ganun yung inyong nararamdaman, yung sitwasyon po ninyo, may blessing po na paparating. Ihanda mo yung sarili mo sa mga blessing na darating. Kapag po halimbawa kayo po ay nakakaranas ng mga ganyan, na parang feeling po ninyo kayo po ay minamalas. Tapos parang lagi nagtatagumpay si Satan. Kasi kapag po ikisuswertihin, nandyan si Satan para po kontrahin yung swerte or kaya yung blessing na paparating sa inyo. Kumbaga, hahadlangan niya po yan. Ngayon, nasa inyo po yan, kaya kailangan lumaban ka, huwag ka mawala ng pag-asa at dapat hindi siya maging matagumpay. Pero sa kabila mga bossing ko, ng mga pagsubok na yan, may kapalit, may humanda ka dahil may blessing na paparating. Hindi laging ganyan, parang inihahanda ka para sa blessing na darating.